Nagkaaberya po sa Masinloc Power Plant sa Zambales kanina. Kaugnay niya, makakausap natin si Director Mylene Capungco ng Electric Power Industry Management Bureau. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Si Maris po ito at si Howie. Yeah, Director. Yes, Maris and Howie, good morning. Yes, ma'am. Ano na po ang status ng ating power plant sa Masinloc, Zambales? Well, actually, based dun sa latest advisory na nakuha namin from Masinloc, ang dahilan ng emergency shutdown na nangyari kaninang 7:65 in the morning ay boiler tube leak. So, according to them, 2 to 3 days yung estimated time nila to do the repair. 2 to 3 days down ang magiging power plant? Or makakaandar pa rin kahit nagre-repair? Ay, hindi po. Talagang total shutdown yung Unit 2. So ano mga impact nito? Ano ba yung mga communities o areas o probinsya na cover nitong power plant na siservisyohan niya? Actually, yung Masinloc po ay connected sa Luzon grid. So, sa buong sistema ng Luzon yan nakakonect. And yung naging resulta ay nagnipis yung ating reserva para sa kuryente, yung tinatawag na reserve, contingency reserve. So, by 11 a.m. at saka 2 p.m. today, pinoproject namin na magkakaroon tayo ng yellow alert notice. Ibig sabihin, manipis ang reserva pero walang brownout. So walang brownout kahit... Wala pong mangyayaring brownout po kahit bumagsak yung Masinloc. Ang naging effect nga lang po ay nagnipis yung reserva natin. So ilang megawatts po ang capacity nitong Masinloc Power Plant? Yung Masinloc unit po, yung bumagsak po ay 300 megawatts pero for the past several days or months, ang naging contribution niya lang sa grid ay 160. So, yung 160 po ang nawala ngayon as a result ng emergency shutdown. Unit 2. Ang Masinloc po ay dalawang unit na tag 300 megawatts. Okay, ma'am. Kaklaruhin ko lang po. So, hindi kailangan ng reinforcement dahil, again, hindi magkakaroon ng brownout dun sa mga areas na sinusuplayan ng Masinloc Power Plant. Opo, grid ho siya. Nakakonekta siya sa grid sa buong Luzon. So, yung mga generation natin, lahat po ay nakakonect, no? So, nagko-contribute kada lahat po sila sa supply ng kuryente. Okay, meron ba kayong abiso sa publiko kasunod ng insidente? Or no worries at all? Opo, marami na rin po tayo na pagsabihan na magkakaroon po ng yellow alert ng alas 11 at alas 2 ng hapon. At titingnan po natin kung ano ang magiging resulta mamayang alas 7 ng gabi. Kung yellow alert pa rin po. So, pakiulit lang po, anong ibig sabihin ng yellow alert kaugnay nitong insidente? Yes, ang yellow alert ay ibig sabihin lang po ito ay kulang tayo sa reserva. Yung parang tinatawag na spinning reserve or yung backup supply. In case na merong bumagsak na planta. So, nagnipis lang po. Ang projection namin ay, ang demand po kasi ngayon, pinaproject namin at about 8,371 megawatts. Pero ang reserve po natin pumapalo sa 477 megawatt lang po. So, dapat nasa 647 siya. Okay. So, mas mababa po siya sa contingency or reserve ang kailangan nun natin. Opo. Director, itanong ko lang po, is this the first time na nangyari itong sinasabi niyo na leak na naging sanhi nga po ng pagbagsak nitong area dun sa Masinloc Power Plant or nangyari na rin po ito in the past? And ano po ba yung pwede natin gawin para masiguro na hindi ito mangyayari, especially ngayon pong tag-init, at syempre kinakailangan talaga ng maraming supply ng power? Opo, kadalasan po kasi ang nagiging problema ng coal power plants, ito po yung mga boiler tube leaks or nagkakaroon sila ng vibration sa planta or yung tinatawag nating boiler system, yung kasi iba yung technology na to. At ito po ay unplanned, hindi kasama ito doon sa tinatawag natin planned outage kasi annually
yung mga planta po natin ay nagko-conduct ng preventive maintenance services. No, so during the operation nila, nagkakaroon ng mga problema like halimbawa ganyan, magkakaroon ng boiler tube leak. At ito po ay nangyayari sa halos lahat ng mga coal-fired power plants natin dito sa Pilipinas. Okay, ma'am, just in summary, ang sinasabi niyong kakulangan ng supply, this is Luzon-wide because of the breakdown of this particular power plant in Masinloc, Zambales. Opo, tama po. Nagnipis po yung reserva natin. Okay, maraming salamat po, Director Mylene Kapungkol ng Electric Power Industry Management Bureau.